Kumusta mga kapwa-puso? Ako si Liala at maligayang pagbabalik sa Soul Tales. May mga kwentong nagsisimula sa matamis na oo. Pero paano kung ang pagsasama ay nagiging isang tanikalang dahan-dahang sumasakal sa'yo? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang bahay na binuo sa pangarap pero nilamon ng kasinungalingan. Ito ay tungkol sa pagtuklas na minsan ang kailangan mong gawin para mabuhay ay sirain ang lahat ng iyong itinayo. Itong ulam na to, ito ba ang pinagagastusan mo ng perang pinaghirapan ng anak ko? Bumagsak sa plato ang kutsarang hawak ni Camille. Ang tunog niyon, ang tanging bumasag sa katahimikan ng kanilang hapagkainan. Tila nabingi ang kanyang mga tainga. Ang bawat salita mula sa kanyang biyanan, si Elena, ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang puso. Ang kare-kareng niluto niya, ang paborito ni Dominic, ang kare-kareng pinag-ipunan niya mula sa maliit na sideline na tinanggap niya para lang may maihandang espesyal sa anibersaryo nila. Hinanap niya ang mga mata ng kanyang asawa. Ngunit si Dominic, imbes na ipagtanggol siya, ay marahang ibinabari ng sariling kubyertos. Tama si Mama Camille, sabi nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Masyadong magastos. We need to be more practical. Practical. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Camille. Ang matamis na lasa ng kare-kare sa kanyang bibig ay biglang naging lasang abo. Hindi na siya umimik. Hindi na siya nakipagtalo. Ano pa ang sasabihin niya? Tahimik siyang tumayo at walang imik na niligpit ang mga plato. Bawat galaw niya ay mabigat. Bawat hakbang palayo sa hapagkainan ay parang isang pag-amin sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Sa kusina, habang hinuhugasan ang mga pinagkainan, ramdam niya ang titig ni Elena mula sa likuran. Isang titig na nanghuhusga, isang titig na nagsasabing hindi siya karapat-dapat, na isa lamang siyang pagkakamali sa perpektong pamilyang ito. Nang matapos, hindi siya bumalik sa sala. Dumiretso siya sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo, ang dati niyang home office nung aktibo pa siyang arkitekto, bago siya hilingin ni Dominic na tumigil sa pagtatrabaho para maging isang full-time wife. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang lumang mesa, naroon ang isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kasinungalingan. Ang architectural model ng bahay na pinangarap nilang dalawa. Isang modernong bahay na may malalaking bintana, isang hardin, at isang maliit na studio para sa kanya. Siya mismo ang gumawa ng bawat detalye nito noong mga panahong puno pa sila ng pag-asa. Ngayon, nababalot na ito ng alikabok, isang monumento ng mga pangarap na hindi natupad. Hinaplos niya ang bubong nito, marahang pinunasan ng alikabok gamit ang dulo ng kanyang daliri. Dito dapat sila masaya ngayon. Mula sa labas ng pinto, narinig niya ang mahinang boses ni Elena. Kausap si Dominic. Sayang ang pera, Dominic. Lalo na't kailangan natin para sa mahalagang investment na yon. Investment? Anong investment? Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Elena. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Camille, kundi sa model house na nasa harapan niya. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Hanggang ngayon, diyan ka pa rin nagtatago sa mga pangarap mong papel. Tumingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng pagkutya. Maging practical ka, Camille. Hindi kumibo si Camille. Nanatili siyang nakatayo, yakap ang sarili habang ang mga salita ni Elena ay patuloy na bumabaon. Ang pagiging practical ay pag-alala. Kung saan ka nanggaling, patuloy ng biyenan niya. Ang bawat salita ay may diin. Naalala mo pa ba noong nasa ospital ang nanay mo? Noong halos hindi niyo na alam kung saan kukuha ng pambayad sa mga gamot niya? Paano niya malilimutan? Iyon ang isa sa pinakamadilim na yugto ng buhay niya. Ang takot na mawala ang ina, ang kahihiyan na mangutang sa mga kamag-anak. Sino ang tumulong sa inyo, Camille? Tanong ni Elena.
Kahit alam na alam nilang dalawa ang sagot. Ang pamilya namin. Kami. Kaya sana, bilang kapalit, kahit konting utang na loob man lang, isipin mo ang kapakanan ng pamilyang ito bago ang mga luho mo. Luho. Ang isang putahing niluto niya ng may pagmamahal ay isa na palang luho. Tumalikod si Elena at iniwan siyang nakatayo roon. Ang mga salita nito ay parang tanikalang pumupulupot sa kanyang leeg. Dahan-dahang humihigpit. Maya-maya, pumasok si Dominic. Sa isang saglit, umasa si Camille. Umasa siyang yayakapin siya nito, na sasabihing, pabayaan mo na si Mama. Ngunit ang mga mata ni Dominic ay walang lambing. Camille, bakit mo naman ginagalit si Mama? Ito ang unang lumabas sa bibig niya. Gumuho ang munting pag-asang natitira sa puso ni Camille. Alam mo namang marami siyang iniisip, sabi pa ni Dominic habang dumudukot sa kanyang wallet. Konting pasensya na lang sana. Inilahad nito sa kanya ang ilang pirasong 1,000 piso. Oh, eto, allowance mo, sabi ni Dominic na parang nag-aabot ng baon sa isang bata. Para sa mga personal na pangangailangan mo. Next time, huwag ka nang basta-basta gagastos para sa mga handaan, okay? Maging praktikal tayo. Tinitigan ni Camille ang mga papel na pera sa palad ng asawa. Para siyang sinampal. Isang arkitekto na may sariling kinikita noon, ngayon ay tumatanggap ng allowance. Kinuha niya ang pera. Kinuyom niya ito sa kanyang palad. Narinig niya ang mahinang lukot ng mga papel. Ganoon din ang pakiramdam niya sa kanyang pagkatao. Nilulukot, binabaliwala. Kailangan ni Mama ang lahat ng support para sa... Napatigil si Dominic na para bang may nasabi siyang hindi dapat. Basta, kaya please, wag mo na siyang dagdagan ng stress. Tumangulang si Camille. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Umalis si Dominic, iniwan siyang muli sa katahimikan ng silid. Ang amoy ng alikabok at mga lumang papel ay tila sumasakal. Sa kanya, idinilat niya ang kanyang palad at tiningnan ang perang lukot-lukot. Ito na ba ang halaga niya ngayon? Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Umaasang mensahe mula sa kanyang ina. Ngunit ibang pangalan ang nakita niya. Si Mang June, isa sa dati niyang supplier ng materyales sa construction. Binuksan niya ang mensahe. Ma'am Camille, good day po. Follow up lang po sa materials para sa Valle Verde Terraces project ni Sir Dominic. Kailan po kaya ang schedule ng delivery? Napakunot ang noo ni Camille. Valle Verde Terraces? Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan ng proyekto. Wala siyang alam na ganitong proyekto. Wala siyang natatandaang pinag-usapan nila ito ni Dominic. Anong proyekto ito? Kinabukasan, ang mensahe ni Mang June ay tila isang tinik na nakabara sa lalamunan ni Camille. Sinubukan niyang kalimutan iyon, ngunit pabalik-balik sa isip niya ang pangalang Valle Verde Terraces. Mago-grocery lang ako. Paalam niya kay Elena na abala sa pag-aayos ng mga halaman sa hardin. Isang matipid na tango lang ang isinukli nito. Hindi man lang siya tiningnan. Para kay Camille, ang indiferensyang yon ay isang maliit na biyaya. Isang pagkakataon para makahinga. Ngunit hindi sa grocery ang punta niya. Nagmaneho siya papunta sa isang pamilyar na lugar, isang eskinita malapit sa huling construction site na pinagtrabahuhan niya bago siya tumigil. Doon, sa tapat ng isang maliit at maaliwalas na karinderya, siya huminto. Nena's Eatery. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng bagong saing na kanin at ginataan. Sa likod ng counter, isang babaeng nasa mga 60 anyos na may malambing na ngiti ang nagpupunas ng mga baso. Aling Nena, bati ni Camille. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Camille, iha! Gulat pero masayang sabi ni Aling Nena. Napadalaw ka. Halika, umupo ka. Itinigil ni Aling Nena ang kanyang ginagawa at ipinaghain si Camille ng isang tasang mainit na sabaw. Sa simpleng gesturang iyon,
Sa init ng sabaw na dumampi sa kanyang lalamunan, biglang bumigay ang pader na matagal nang itinatayo ni Camille sa paligid ng kanyang puso. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Hindi na niya napigilan. Habang walang ibang customer sa karinderya, ikinuwento niya ang lahat. Hindi ang tungkol sa proyekto, kundi ang bigat na nararamdaman niya. Ang pakiramdam na isa siyang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Ang mga salitang tumitimo sa kanyang pagkatao. Hindi nagsalita si Aling Nena. Nakikinig lang ito. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa. Isang pag-unawang hindi kailanman nakita ni Camille sa mga mata ni Elena o ni Dominic. Nang matapos siyang magsalita at habang pinupunasan ng kanyang mga luha, marahang inilagay ni Aling Nena ang kamay nito sa ibabaw ng kamay niya. Ang bigas, iha, mahinahong sabi ng matanda. Kahit gaano katagal ilubog sa tubig, bigas pa rin. Huwag mong hayaang palambutin kanila hanggang sa maging lugaw. Ang mga simpleng salitang yon ay tumagos sa puso ni Camille. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niyang may nakakaintindi sa kanya. Salamat po, Aling Nena, sabi niya. Isang tunay na ngiti ang unang sumilay sa kanyang mga labi sa loob ng mahabang panahon. Wala yon, sagot ng matanda. Basta't kung kailangan mo ng makakausap, alam mo na kung saan ako hahanapin. Habang naghahanda si Camille na umalis, biglang may naalala si Aling Nena. Alam mo, iha, sabi nito habang nagliligpit, may isang lalaki na madalas kumain dito nitong mga nakaraang linggo. Laging nagtatanong tungkol sa mga lupa dito sa lugar ninyo, kung sino raw ang may-ari, kung magkano ang bentahan. Mukhang may malaking planong itayo. Hindi ito pinansin ni Camille, marahil ay isang developer lang. Nagpasalamat siyang muli at lumabas ng karinderya. Dala ang isang bagong pag-asa. Habang nagmamaneho pabalik, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang gaan na yon ay biglang naglaho. Sa isang intersection, natigilan siya. Nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat ng isang gusali. Ang itim na SUV ni Dominic at ang karatula sa gusali, Delgado and Associates Land Title and Real Estate Law. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Camille. Ano ang ginagawa ng asawa niya sa isang law office na espesyalista sa mga usapin ng lupa? Ang sumunod na linggo ay kaarawan ng isang tiyahin ni Dominic. Isang maliit na salo-salo sa bahay nila, puno ng tawanan at kwentuhan na hindi abot sa puso ni Camille. Pakiramdam niya ay isa siyang palamuti, isang magandang palamuti na nakangiti sa tamang oras pero walang nakakakita sa mga bitak. Si Camille napakatahimik, puna ng isang pinsan. Ngumiti si Elena, isang nangiting mapagkunwari. Pagod lang yan, alam mo na, sa pag-aasikaso sa bahay at kay Dominic. Sa gitna ng kainan, isang tita Maricel ang lumapit sa kanila. Dala-dala ang litrato ng mga apo nito sa cellphone. Elena, tingnan mo ang mga apo ko. Ang lulusog, masayang sabi nito. Pagkatapos ay bumaling ito kay Camille. Kayo, kailan niyo kami bibigyan ng munting anghel? Bago pa man makasagot si Camille, sumingit na si Elena. Ang boses ay puno ng pagkaawa na halatang peke. Hayaan mo na, Maricel. May tamang panahon para dyan. Ang importante ay masaya sila, sabi ni Elena. Ngunit ang mga mata nito ay nakatitig kay Camille na para bang sinasabing, ikaw ang problema. Naramdaman ni Camille ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mata sa paligid ng lamesa ay tila nakatutok sa kanya, sa kanyang sinapupunang walang laman. Swerte pa rin si Dominic, nakuha niya yung minanang lupa sa probinsya. Sabi pa ng tita Maricel, sinusubukang ibahin ang usapan. Malaking bagay yon. Lupa? Anong minanang lupa? Hindi na nakasagot si Camille. Nagpaalam siyang pupunta sa banyo, pero ang totoo ay gusto lang niyang takasan ang mga tingin na yon. Ang mga tinging nang huhusga. Hindi siya sa banyo dumiretso. Nagkulong siyang muli sa dati niyang opisina. Ang dibdib niya ay puno ng sakit. Sumandal siya sa pinto at doon, sa wakas,
Bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Bakit ganito? Ano ang ginawa niyang mali? Ang tingin niya ay napunta sa model house, ang simbolo ng lahat ng kabiguan niya. Sa sobrang sakit ng kanyang dibdib, isang galit ang biglang umakyat sa kanyang sistema. Isang pagnanais na sirain ang lahat. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang wasakin ang munting bahay-bahayan. Para na rin niyang wawasakin ang sarili niyang puso. Ngunit sa huling sandali, natigilan siya. Imbes na ihampas, marahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Niyakap niya ang maliit na istruktura. Isinubsob ang kanyang mukha sa bubong nito na puno ng alikabok. At doon humagulgol ng walang tunog. Niyakap niya ito na parang isang anak na kailanman ay hindi dumating. Sa kanyang pag-iyak, hindi niya namalayang nadulas ang modelo mula sa kanyang mga nanginginig na braso. Bumagsak ito sa sahig. Hindi ito nawasak, pero isang maliit na piraso ng plywood sa ilalim ng base nito ang bahagyang natanggal. May itim na bagay na umusli mula sa siwang. Napatigil sa pag-iyak si Camille. Lumuhod siya at dahan-dahang hinila ang bagay na yon. Isang maliit at itim na notebook. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ito. Sa unang pahina na nakasulat ang pangalan ng kanyang asawa, Dominic Salvador. Sa labas ng pinto, narinig niya ang papalapit na mga yabag na kilalang kilala niya. Ang mga yabag ni Dominic. Sa isang iglap, kumilos si Camille. Ang takot ay nagbigay sa kanya ng bilis na hindi niya akalaing taglay niya. Itinago niya ang itim na notebook sa ilalim ng kanyang blusa, sa likuran, at mabilis na itinayo ang model house sa mesa. Sakto, bumukas ang pinto. Camille, andito ka lang pala, sabi ni Dominic, ang boses ay bahagyang may inis. Kanina ka pa hinahanap. Ayos ka lang? Oo, sagot ni Camille. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses, kahit ang puso niya ay kumakarera. Medyo nahilo lang ako. Lumapit si Dominic. Ang tingin ay sinusuri ang bawat sulok ng kanyang mukha. Okay, bumalik na tayo doon. Baka kung ano pa ang isipin nila. Walang pag-aalala. Walang tanong kung ano ang nararamdaman niya. Ang mahalaga lang ay kung ano ang iisipin ng ibang tao. Sumunod si Camille palabas. Ang notebook na nakatago sa kanyang likuran ay parang isang piraso ng nagbabagang uling. Ang natitirang oras ng salo-salo ay isang pagpapanggap. Ngumiti si Camille, tumawa sa mga birong hindi naman nakakatawa at nagkunwaring lahat ay ayos lang. Pero ang isip niya ay nasa itim na notebook. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Hinintay niyang marinig ang malalim at pantay na paghinga ni Dominic. Isang senyales na tulog na ito. Dahan-dahan siyang bumangon, dinala ang notebook at nagkulong sa banyo. Sa malamig na liwanag ng ilaw sa banyo, binuksan niya ang notebook. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Dominic. Mga numero, mga pangalan ng kumpanya na hindi pamilyar sa kanya, mga petsa at mga plano. Sunod-sunod na pumasok sa isip niya ang mga salita. Transfer of assets, dummy corporation, sole proprietorship under Elena Salvador. Naintindihan niya ang lahat. Ang bawat piso na tinitipid nila, ang bawat paghihigpit sa budget, ang bawat salitang maging practical ka. Hindi iyon para sa kinabukasan nilang dalawa. Iyon ay para sa isang plano na siya ay walang parte. Isang plano na dahan-dahang nag-aalis sa kanya ng lahat ng pinaghirapan nila bilang mag-asawa. Ang bahay na tinitirhan nila, ang kakarampot na ipon nila, lahat ay dahan-dahang inililipat sa isang kumpanyang pag-aari lamang ng kanyang biyenan. Naramdaman niyang nasusuka. Ang lalaking katabi niya sa pagtulog gabi-gabi ay isang estranghero. Isang magnanakaw na ninanakawan siya habang siya ay nakangiti. Wala nang luhang lumabas. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang determinasyon, isinara niya ang notebook.
Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak kanina. Ang mga mata nito ay tuyo, ngunit may apoy sa loob. Isang apoy na ngayon lang nagsimulang magliyab. Sa isang sulok ng pahina ng notebook, may isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat at binilugan. Mr. Tan. Sino si Mr. Tan? Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Dominic, lumabas si Camille ng kanilang silid. Huminto siya sa likuran ng asawa at pinagmasdan ito. Ang parehong likod na minsan niyang niyakap ng may pagmamahal. Ngayon, gusto na lang niya itong saksakin. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Naghahanap siya ng isang numero sa kanyang mga contact. Isang luma, pero pinagkakatiwalaan. Attorney Melissa Reyes, ang dati niyang kaibigan sa kolehiyo. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang mga daliri ay hindi nanginginig. Mel, pwede ba tayong mag-usap? Urgent. Pagkatapos ay pumasok siya sa kusina, ngumiti sa kanyang asawa. Good morning, mahal, sabi niya. Ang boses ay kasing tamis ng pulot. Tumawag pabalik si Melissa halos kaagad. Camille, anong nangyari? Ayos ka lang? Ang nag-aalalang boses sa kabilang linya. Kailangan ko ng tulong mo, Mel, sabi ni Camille. Ang boses ay mahina at kontrolado. Tiniyak niyang nasa kabilang dulo ng bahay si Elena bago siya magsalita. Legal advice. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na coffee shop kinabukasan. At mula sa araw na yon, isang bagong Camille ang humarap sa kanyang pamilya. Isang Camille na sumusuko. Mama, pasensya na po kayo sa mga nagdaang araw, sabi niya kay Elena. Isang umaga, habang iniaabot ang isang tasa ng kape. Masyado lang po siguro, akong maraming iniisip. Tama po kayo, dapat maging mas praktikal ako. Nakita ni Camille ang panandaliang gulat sa mga mata ng kanyang biyenan, na agad na palitan ng isang nangiting matagumpay. Mabuti naman at natauhan ka, sabi ni Elena, humigop ng kape. Ito ang pinakamasarap na kapeng tinimpla mo sa loob ng isang taon. Kay Dominic naman, ipinakita ni Camille ang pagsisisi. Mahal, sorry na, sabi niya isang gabi. Promise, mas iingatan ko na ang paggastos. Para sa atin to, para sa future natin. Niyakap siya ni Dominic ng mahigpit. Ayan, yan ang asawang gusto ko. Masunurin at nakakaintindi. Naramdaman ni Camille ang pangingilabot sa kanyang balat dahil sa yakap na yon. Pero pinilit niyang yakapin ito pabalik. Naging perpekto ang kanyang pag-arte. Siya ang naging manugang at asawang pinapangarap ni na Elena at Dominic. Nagluluto siya ng kanilang mga paborito. Hindi na siya nagrereklamo. Sumusunod siya sa lahat ng utos. Sa simula, labis itong ikinasiya ni Elena. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Camille ang kakaibang titig nito. Isang titig na mapanuri, na tila ba hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago. Isang hapon, habang nag-aayos si Elena ng aparador, narinig ni Camille ang usapan nito sa telepono. Akala ng biyenan niya ay nasa hardin siya. Dominic, siguraduhin mong hindi niya malalaman ang tungkol sa guardianship papers, ha? Mahinang sabi ni Elena. Mahirap na. Masyadong mabait ngayon ang asawa mo. Nakakapagtaka. Guardianship papers? Para kanino? Nagpatuloy si Camille sa kanyang ginagawa. Nagkunwaring walang narinig. Pero ang tanong ay umukit sa kanyang isipan. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang 2 araw. Nagpaalam si Dominic at Elena na may pupuntahan silang mahalagang meeting. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Alam niyang mali. Alam niyang isang paglabag sa tiwala ang gagawin niya. Pero anong tiwala pa ba ang pag-uusapan nila? Pumunta siya sa study room ni Dominic. Isang lugar na bawal niyang pasukin. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Pumasok siya. Ang silid ay amoy mamahaling pabango at kasinungalingan. Nagsimula siyang maghalungkat sa mga drawer, sa mga folder.
Naghahanap siya ng kahit anong dokumento, original copies, katibayan. Habang binubuksan niya ang huling drawer sa ilalim ng mesa, narinig niya ito. Ang tunog ng makina ng sasakyan ni na Dominic sa garahe. Bumalik sila. Ang aga nilang bumalik. Nanlamig ang buong katawan ni Camille. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa baba. Ang boses ni Elena. Wala na siyang oras. Mabilis niyang isinara ang drawer. Inayos ang mga gamit na para bang walang ginalaw. Palabas na sana siya ng silid nang bigla siyang natigilan. Isang tunog. Isang kaluskos. Narinig niyang may bumubukas na ng pinto sa hagdanan. Sa isang kisap mata, nagtago si Camille sa likod ng makapal na kurtina sa tabi mismo ng bintana. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Ang dibdib niya ay tila sasabog. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng study room. Akala ko ba nadala mo, Dominic? Boses ni Elena. Puno ng inis. Naiwan ko yata sa ibabaw ng mesa, ma. Sagot ni Dominic. Mula sa maliit na siwang ng kurtina, nakita ni Camille si Dominic na pumasok at kumuha ng isang brown envelope sa mesa. Hindi man lang ito lumingon sa kanyang direksyon. Tara na. Naghihintay na si Mr. Tan. Sabi ni Dominic at lumabas na sila. Narinig ni Camille ang pagsara ng pinto at pagkatapos, ang tunog ng paalis na sasakyan. Nakahinga siya ng maluwag. Nanginginig siyang lumabas mula sa pinagtataguan. Ganoon na lang ba kabilis iyon? Halos mahuli siya. Bigong-bigo siya. Wala siyang nahanap na importanteng dokumento. Ang tanging nagawa niya ay ilagay sa panganib ang sarili. Habang paalis na, may napansin siyang isang resibong nahulog mula sa envelope na kinuha ni Dominic. Isang resibo mula sa Golden Empire Builders at sa ilalim, may isa pang resibo ng catering service para sa isang medical seminar sa isang maliit na clinic sa Batangas. Anong kinalaman ng isang construction company sa isang medical clinic sa probinsya? Kinunan niya ng litrato ang mga resibo gamit ang kanyang cellphone at mabilis na umalis sa silid. Kinahapunan, hindi siya mapakali. Alam niyang kailangan niya ng tulong ng isang taong hindi konektado sa magulo niyang mundo. Pumunta siyang muli sa karinderya ni Aling Nena. Ipinakita niya ang litrato ng resibo sa matanda. Aling Nena, pamilyar po ba sa inyo ang pangalang Golden Empire Builders? Tiningnan ni Aling Nena ang cellphone. Ipinatong ang kanyang salamin sa dulo ng ilong. Nanlaki ang mga mata nito. Jesus Mario Sep Iha, sabi ni Aling Nena. Ibinaba ang boses na tila may sinasabing isang malaking sikreto. Saan mo nakuha yan? Ang may-ari niyan, si Mr. Tan. Kilalang kilala yan sa mga transaksyong. Alam mo na, hindi masyadong malinis. Usap-usapan na front yan para sa money laundering. Money laundering. Nanuyo ang lalamunan ni Camille. Ito na nga ba ang sinasabi ng abogado niya? This is bigger than she thought. Bakit, Iha? Anong kinalaman niyan sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Aling Nena. Hindi sumagot si Camille. Pero sa isip niya, nagkadugtong-dugtong na ang lahat. Si Mr. Tan na nasa notebook si Mr. Tan nakikitain ni na Dominic. Upang matulungan si Camille na maunawaan, kumuha si Aling Nena ng isang piraso ng papel na pambalot ng tinapay at isang uling na panulat. Tingnan mo, sabi ng matanda. Gumuguhit ng mga bilog at linya. Kung itong si Dominic ay may connection dito kay Mr. Tan, at itong si Mr. Tan ay may negosyo na ganito, ibig sabihin, ang pera ng asawa mo. Hindi na nito tinapos ang sasabihin. Hindi na kailangan. Naintindihan na ni Camille. Ang pera nila ay hindi lang inililipat. Nililinis ito. Nagpasalamat si Camille at umuwi. Ang isip ay gulong-gulo, pero mas malinaw na ngayon ang larawan. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Elena sa may pinto. May hawak itong isang maliit na bagay sa palad. Camille, sabi nito. Ang boses ay malamig. May nawawala ka yata, Iha. Itinaas nito ang kamay. Sa palad nito, naroon ang isang butones. Ang butones mula sa kanyang blusang suot
kaninang umaga. Ang botones na malamang ay nahulog habang nagtatago siya sa likod ng kurtina sa study room. Tumingin si Elena sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik na parang isang agila. Saan mo ito naiwan, Camille? Isang patak ng malamig na pawis ang gumuhit sa sentido ni Camille. Ang maliit na botones sa palad ni Elena ay tila isang granada na anumang oras ay sasabog. Ngumiti siya, isang ngiting pinilit at pinraktis. Ay, salamat po mama, sabi niya. Kinuha ang botones na para bang wala itong halaga. Kanina ko pa po yan hinahanap. Siguro po nahulog habang naglilinis ako kanina sa may sala. Tinitigan siya ni Elena. Isang titig na tumatagos na para bang sinusukat ang bawat kataga sa kanyang kasinungalingan. Pagkatapos ng ilang segundong parang walang katapusan, tumango ito ng dahan-dahan. Ganoon ba? Sabi lang nito at tumalikod na. Hindi naniwala si Elena. Alam yon ni Camille, ang digmaan sa pagitan nila ay hindi na patago. Ramdam na nilang pareho ang presensya ng isa't isa, dalawang manlalaro ng chess na nag-aabang sa susunod na galaw. Ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng babala kay Elena. Narinig ni Camille ang pag-uusap nila ni Dominic ng gabing iyon sa study room. Ang mga boses nila ay mahina pero sapat na para marinig niya mula sa siwang ng pinto. Bilisan mo na ang pagpirma niya sa mga dokumento, Dominic, utos ni Elena. Hindi na ako mapakali sa babaeng yan. May kakaiba sa kanya. Kailangan nating makuha ang lahat bago pa siya makagawa ng kung anong hakbang. Relax ma, ako nang bahala, sagot ni Dominic. Bukas na bukas, papipirmahin ko na siya. Alam ni Camille na nauubusan na siya ng oras. Kinabukasan, tumawag siya sa kanyang abogado. Mel, they're speeding things up, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa kaba. Ano ang pwede kong gawin? Mayroon ba kayong joint savings account? Tanong ni Melissa. Oo, pero maliit na lang ang laman. Halos lahat ng pera ay nasa business account na ni Dominic. Kahit na, giit ni Melissa. Anything under your name, kailangan nating isecure. May personal savings ka ba? Mayroon. Isang maliit na account na pinag-iipunan niya mula sa mga sideline niya noon. Isang secret fund na hindi alam ni Dominic. Go to the bank, Camille. Now. Withdraw everything. Utos ni Melissa. We need to protect what's legally yours habang may pagkakataon pa. Pagkatapos ng tawag, nagdahilan si Camille na masama ang kanyang pakiramdam at kailangang bumili ng gamot. Sa botika, dumiretso siya sa bangko. Habang nakapila, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal. Pero paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, pera ko to, pinaghirapan ko to. Nang siya na ang nasa teller, nanginginig ang kamay niyang iniabot ang withdrawal slip. I'd like to withdraw everything please, and close the account. Pinirmahan niya ang mga papeles. Bawat guhit ng ballpen sa papel ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon ng kalayaan. Hawak-hawak ang sobrang puno ng pera sa loob ng kanyang bag. Pakiramdam niya ay may daladala siyang bomba. Isang pakiramdam ng takot, pero kasabay nito, isang pakiramdam ng kapangyarihan. Pag-uwi niya ng bahay, nadatnan niya si Dominic sa sala. Nakaupo ito sa sofa, seryoso ang mukha. May isang makapal na folder sa ibabaw ng center table. Mahal, halika, sabi nito. Ang boses ay seryoso. May kailangan kang pirmahan. Lumapit si Camille. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Itinuro ni Dominic ang dokumento sa ibabaw ng folder. Insurance papers lang to, para sa future nating dalawa. Para kung may mangyari sa akin, secured ka. Tumingin si Camille sa pamagat ng dokumento na nakasulat sa malalaking letra. Hindi ito insurance. Special power of attorney. Bumaha ang dugo sa mukha ni Camille. Ito na yon. Ang huling piraso sa plano nila. Ang pirma niya na magbibigay kay Dominic ng absolutong kontrol sa lahat. Ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Tumingin siya kay Dominic. Isang malungkot na ngiti ang isinukli.
Ang sweet mo naman, mahal, sabi niya. Kinuha niya ang ballpen. Inaasahan ni Dominic na pipirmahan niya ito kaagad. Ngunit sa halip, ibinaba ni Camille ang ballpen. Aray, sabi niya, sabay himas sa kanyang kanang kamay. Bigla atang sumakit ang pulso ko. Kanina pa to sa bangko, nung nag-withdraw ako. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Dominic. Nag-withdraw ka? Oo, pambayad sa credit card. Mabilis niyang sagot. Pasensya na, mahal. Ang hirap isulat. Pwede bang basahin ko na lang muna ng maigi? Mamayang gabi, kapag medyo okay na ang kamay ko, pipirmahan ko. Hindi nakakibo si Dominic. Ano ang sasabihin niya? Na hindi niya pwedeng basahin ang dokumento? Sige, sabi nito. Halatang napipilitan. Basahin mo, para alam mo rin. Iyon ang simula ng laro ni Camille, ang laro ng pagpapaliban. Kinagabihan, nagreklamo siyang masakit ang ulo niya. Kinabukasan, sinabi niyang kailangan niyang tawagan ang tatay niya para magtanong tungkol sa mga legal terms na hindi niya maintindihan. Sa susunod na araw, naiwala niya ang kanyang salamin sa pagbasa. Bawat araw na lumilipas, nakikita niya ang pagkainip sa mukha ni Dominic. Ang pagiging kalmado nito ay napapalitan ng iritasyon. Camille, ano ba? Isang pirma lang yan, sabi nito isang gabi. Bakit ang tagal-tagal? Doon, ipinakita ni Camille ang kanyang alas. Ngumiti siya ng buong tamis, hinaplos ang pisngi ng asawa. Pasensya na, mahal, sabi niya. Ang boses ay puno ng paglalambing. Gusto ko lang maging sigurado. Para na rin sa future natin, di ba? Ayokong magkamali. Wala nang nagawa si Dominic. Paano siya makikipagtalo sa isang asawang nag-iingat para sa kanilang kinabukasan? Habang nilalaro niya ang pasensya ni Dominic, ginamit ni Camille ang perang na-withdraw niya. Lihim niyang kinontrata ang isang private investigator na inirekomenda ni Melissa. Kailangan kong malaman lahat tungkol kay Dominic Salvador at sa isang lalaking nagngangalang Mr. Tan, sabi niya sa investigador sa kanilang pagkikita sa isang madilim na sulok ng isang restaurant. Lahat ng ginagawa nila, lahat ng pinupuntahan, ang paghihintay sa resulta ay isang pahirap. Bawat araw, lalong umiinit ang ulo ni Dominic. Bawat araw, lalong nagiging matalim ang mga titig ni Elena. Pero nanatili siyang kalmado, isang perpektong imahe ng isang mabait at medyo slow na asawa. Isang hapon, habang nagdidilig ng halaman sa hardin para mapalapit sa bintana ng study room, narinig niya ang sigaw ni Dominic sa telepono. Hindi pa rin niya pinipirmahan. Ewan ko ba, palagi siyang may dahilan. Ilang araw pa ang lumipas, nag-vibrate ang cellphone ni Camille. Isang mensahe mula sa private investigator, isang location pin at isang maikling text. Constant meeting place nila. Ang address ay hindi opisina, hindi rin ito bahay. Ito ay isang private lounge sa isang mamahaling hotel. Sinabi niya kay Dominic na dadalaw siya sa isang may sakit na kaibigan. Pumayag ito. Masyado nang aburido para magtanong pa. Nang sumunod na araw, habang papalapit na ang takip silim, isang panibagong mensahe ang dumating. This time, may kasama itong litrato. Nasa loob ng sasakyan si Camille, malapit sa hotel, nang buksan niya ang mensahe, nanigas siya sa kanyang upuan. Ang litrato ay malinaw. Si Dominic nakaupo sa isang mesa. Sa tapat niya, isang matandang lalaking Chinese, siguradong si Mr. Tan. At sa tabi ni Dominic, nakangiti at nakahawak sa braso nito ay isang babae. Isang babaeng kilalang-kilala ni Camille. Si Trina, ang nakababatang pinsan niya. Ang pinsang itinuring niyang parang tunay na kapatid. Si Trina, na tinulungan niyang makapasok sa kolehiyo. Na binibigyan niya ng allowance noong mga panahong kapos pa sila. Si Trina na palaging tumatakbo sa kanya kapag may problema. Si Trina, nakatitig lang si Camille sa screen ng kanyang cellphone. Ang imahe ay tila sinusunog ang kanyang mga mata. Ang paghawak ni Trina sa braso ni Dominic. Hindi iyon simpleng hawak ng isang kakilala.
Mayroon yung pamilyaridad. Mayroon yung pag-aari. Biglang nagkadugtong-dugtong ang lahat sa isip niya. Ang mga biglaang lakad ni Trina, kasama ang mga kaibigan. Ang mga bagong gamit nito na hindi niya masabi kung saan galing. Ang pag-iwas nito ng tingin sa kanya sa huli nilang pagkikita. Hindi lang pala pera ang ninanakaw sa kanya. Hindi lang pala ang kanyang kinabukasan. Pati ang kanyang pamilya, ang tiwalang ibinigay niya ay ninakaw at dinurog. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Camille. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na tunog basag na salamin. Ganoon pala. Ganoon pala siya katanga. Pinatay niya ang makina ng sasakyan. Hindi na siya nag-abalang pumasok pa sa hotel. Para saan pa? Nakita na niya ang kailangan niyang makita. Umuwi siya ng bahay. Ang puso niya ay manhid. Wala ng sakit. Wala ng galit. Tanging isang malamig at malawak na kawalan. Ang anumang natitirang pag-ibig o awa para kay Dominic ay natuyo na parang isang ilog sa tag-init. Ang pagmamahal niya para kay Trina ay naging abo. Kinagabihan, masayang-masaya si Dominic na umuwi. May dala itong isang buke ng rosas para sa kanya. Para sa pinakamabait at pinakamapagmahal kong asawa, sabi nito, sinusubukang halikan siya. Umiwas si Camille. Salamat! Sabi niya, kinuha ang mga bulaklak at inilagay sa mesa na hindi man lang inaamoy. Tumingin siya sa isang lumang litrato sa ibabaw ng estante. Isang litrato nilang dalawa ni Trina noong mga bata pa sila, magkaakbay at nakangiti. Kinuha niya ito, pinagmasdan ng ilang sandali. Pagkatapos, marahan niyang itinumba ang picture frame. Ang litrato ay nakaharap sa pader. Napansin ito ni Dominic, pero bago pa man siya makapagsalita, dumating si Elena. Good news! Masayang sabi ng biyanan niya, dala-dala ang kanyang cellphone. Nakausap ko na ang tita Elvie mo. Pumayag silang lahat na pumunta dito sa Sabado. Isang maliit na family reunion. Tumingin si Elena kay Camille. Ang ngiti nito ay abot-tenga. Isang ngiti ng isang ahas na handa ng manuklaw. Para naman, maayos na natin ang lahat ng gusot sa harap ng pamilya mo, sabi ni Elena. At para masaksihan na rin nila ang pagpirma mo sa mga dokumento. Naintindihan ni Camille. Hindi ito isang family reunion. Ito ay isang bitag. Isang public execution. Gusto nilang ipahiya siya sa harap ng sarili niyang pamilya para wala na siyang matakbuhan, para wala na siyang kakampi. Humarap si Camille sa kanila. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Tinitigan niya sila mula kay Dominic hanggang kay Elena. At pagkatapos, ngumiti siya. Sige po, sabi niya. Magandang ideya po yan. 2 araw. 2 araw na lang ang natitira bago ang tinatawag ni Elena na family reunion. Para sa karamihan, ito ay magiging 2 araw ng takot at pagkabalisa. Ngunit para kay Camille, ito ay 2 araw ng preparasyon para sa giyera. Wala ng pag-aalinlangan, wala ng luha, tanging isang kalmadong determinasyon na para bang siya ay isang arkitektong nagsusuri ng blueprint para sa isang demolisyon. Ang ide-demolisyon, ang buhay na binuo sa kasinungalingan. Ginamit niya ang unang araw para ayusin ang kanyang mga armas. Sa isang maliit at sekretong safe deposit box na inupahan niya, inilagay niya ang lahat. Ang orihinal na itim na notebook ni Dominic. Ang mga litratong ipinadala ng private investigator. Ang kopya ng mga bank statement ng joint account nila bago ito unti-unting nilimas ni Dominic. At ang pinakamahalaga sa lahat, isang maliit na voice recorder. Sa loob ng nagdaang linggo, mula nang nalaman niya ang katotohanan, palagi niya itong dala. Nire-record niya ang lahat. Ang mga paninigaw ni Dominic kapag naiinip ito sa hindi niya pagpirma. Ang mga masasakit na salita ni Elena. Ang bawat pagbabanta. Ang 2 araw ay para sa kanyang mga huling pamamaalam. Pumunta siya sa karinderya ni Aling Nena,
Hindi para humingi ng payo, kundi para magpasalamat. Aling Nena, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan, sabi ni Camille habang iniaabot ang isang brown envelope. Ano ito, Iha? Binuksan ito ni Aling Nena. Sa loob, isang maayos na sketch. Isang disenyo para sa expansion at renovation ng kanyang munting karinderya. May kasama itong listahan ng mga materyales at budget estimate. Naluha si Aling Nena. Camille, hindi mo kailangang gawin to. Utang na loob ko po ito sa inyo, sabi ni Camille. Isang ngangiti na ngayon ay totoo at payapa. Kayo po ang nagpaalala sa akin kung sino ako. Isang arkitekto, isang tagapagtayo. At ngayon, kailangan ko munang may sirain bago ako makapagtayong muli. Niyakap siya ni Aling Nena ng mahigpit. Mag-iingat ka, anak. Habang paalis na siya, isang huling text message ang dumating mula sa private investigator. Ma'am Camille, one last thing. I found out what the guardianship papers are for. Para sa lola ninyo, mukhang may malaking lupain na nakapangalan sa kanya sa probinsya. May interest si Mr. Tan na bilhin iyon para tayuan ng resort. Pati ang lola niya, pati ang lupaing minana pa sa mga ninuno nila, gusto nilang kunin. Walang hangganan ang kasakiman ng mga ito, gabi ng Biyernes. Ang bisperas ng laban. Tumayo si Camille sa harap ng salamin sa kanyang silid. Tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang babae sa salamin ay payat. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, dala ng mga gabing walang tulog. Ngunit ang mga mata nito ay iba na. Wala na ang takot. Wala na ang lungkot. Pinalitan iyon ng apoy. Hindi siya nag-abalang pumili ng magarang damit o mag-ayos ng bongga para bukas. Kinuha niya ang isang simpleng itim na bestida. Simple pero elegante. Isang damit na nagsasabing hindi siya biktima. Siya ang hukom. At bukas. Bukas ang araw ng paglilitis. Sabado ang umaga. Ang bahay ay puno ng ingay at tawanan. Ang mga kamag-anak ni Camille, ang mga pinsan, tiyahin at tiyuhin, ay nandoon. Kasama rin ang mga pamilya ni Dominic, ang mga Salvador, na mayayaman at mapagmataas. Ngunit ang gitna ng lahat ay ang mahabang hapagkainan, isang lamesa na tila isang hukuman, at siya ang nasasakdal. Umupo si Camille sa kanyang upuan, sa isang dulo ng mesa, sa kanyang kaliwa si Dominic, sa kanan niya naman, sa dulo ng mesa, si Elena. Hindi na siya umimik, hindi na niya sinubukang makipag-usap. Tanging ang pagmasid sa bawat muka sa paligid. Ang kanyang mga magulang ay naroon din, nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Ang mga muka ay halatang may pag-aalala. Ngunit ang mga mata nila ay nakatingin kay Dominic at Elena. Tila ba naghahanap ng kasagutan. Nagsimula ang paglilitis. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. Simula ni Elena, ang boses ay puno ng pait. Kailangan lang nating ayusin ang isang medyo maselang bagay. Binalingan siya ni Elena. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Camille, sabi nito. Ang boses ay sadyang pinalakas para marinig ng lahat. Napakasakit sa puso namin ang mga ginagawa mo. Nagsimula si Elena sa kanyang tirada. Kwento tungkol sa kawalan ng respeto ni Camille, kung paano siya pabaya, kung paano niya nilustay ang pera ni Dominic, ang utang na loob na kailanman ay hindi niya sinuklian. Imagine, sabi ni Elena, na para bang nakikipagkwentuhan lang sa kanyang mga kaibigan. Pinagkatiwalaan namin siya ng lahat, ngunit ang ginawa niya, imbes na alagaan ang aming kayamanan, ay winaldas at itinago sa amin ang kanyang mga pinagkakagastusan. Sumingit si Dominic. Mahal, bakit ka nagwi-withdraw ng malaking pera nang hindi ako sinasabihan? Bakit mo nilagay sa panganib ang lahat ng ipon natin? Tiningnan ni Camille ang kanyang mga magulang. Ang mga mukha nila ay halatang naguguluhan. May bahid ng kahihiyan. Nakikita niya ang pagdududa sa kanilang mga mata. Kasunod nito, si Trina.
Ang pinsan niya ay biglang umiyak, nagkunwari na nasasaktan. Ate Camille, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Bakit mo naman ginawa yon kay Kuya Dominic? Kung alam ko lang, sana sinabihan mo ako. Naramdaman ni Camille ang pait, ang perpektong drama, ang perpektong bitag. Nagpatuloy ang tirada, mga akusasyon, mga paratang, mga kasinungalingan. Ang bawat salita ay parang isang suntok. Ngunit si Camille, nanatili siyang kalmado. Hindi siya umiiyak, hindi siya sumasagot. Nakikinig lang siya. Pinapayagan niya silang magpatuloy. Hinayaan niya silang maghukay ng mas malalim na libingan para sa kanilang sarili. Nang maramdaman ni Elena na sapat na ang kanyang mga sinabi, tumayo siya. Hawak-hawak niya ang isang dokumento sa kanyang kamay, ang Special Power of Attorney. At dahil sa kanyang pagiging iresponsable sa pera, sabi ni Elena, ang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Wala kaming choice, kundi ilagay ang lahat ng assets under my name para maprotektahan ang pamilya. Ibinagsak niya ang dokumento sa mesa. Kaya ngayon, Camille, sabi ni Elena, ang mga mata nito ay may paghahamon. Pirahan mo ito. Ibigay mo sa amin ang karapatan na protektahan ang aming pamilya at ang kaunting yaman na natitira pa. Tumingin si Camille sa dokumento. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Tumayo si Camille, hindi siya nagmamadali. Ang bawat galaw niya ay sinadya, kalmado, at puno ng kakaibang kapangyarihan. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Naghihintay, nag-aabang sa kanyang pagguho. Ngunit ang mukha ni Camille ay walang takot. Wala ring galit. Tanging isang matinding kapayapaan. Maraming salamat po, Mama Elena, Dominic at Trina. Simula ni Camille, ang boses ay mahina, ngunit malinaw at tumagos sa bawat sulok ng silid. Salamat po sa inyong pagpapaliwanag. Nagtataka ang lahat. Anong pagpapaliwanag? Ngunit bago po ako pumirma, patuloy ni Camille, kinuha ang itim na notebook mula sa kanyang bag na nakasabit sa upuan. Gusto ko lang pong linawin ang ilang bagay. Inilapag niya ang notebook sa mesa. Isang tunog na tila nagpatahimik sa lahat. Napakunot ang noo ni Dominic. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Elena. Mama Elena, Dominic, sabi ni Camille, ang tingin ay matalim na ngayon. Ang totoong dahilan kung bakit gusto ninyong mapirmahan ko ang Special Power of Attorney na yan ay hindi para protektahan ang pamilya ninyo, kundi para tuluyan ninyong masakop ang lahat ng aming pag-aari at gawing legal ang inyong pagnanakaw. Isang bulong ang kumalat sa silid. Anong pinagsasasabi mo, Camille? Nauutal na tanong ni Dominic. Ang mata ay nanlilisik sa takot. Ito po, sagot ni Camille. Dahan-dahang binuksan ang notebook. Ito po ang blueprint ninyo, ang inyong plano, kung paano ililipat ang lahat ng assets namin sa isang dummy corporation na pag-aari ninyo. Mama Elena, isang kumpanyang ginagamit ni Mr. Tan para sa money laundering. Ipinakita niya ang mga pahina sa lahat. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ito ang mga transaksyon, mga petsa, mga pangalan. Lahat ay nakasulat sa sarili mong sulat kamay, Dominic. Nanigas si Dominic. Nanginginig ang kamay nito. At ito naman po, patuloy ni Camille, kinuha ang kanyang cellphone. Ang inyong mahalagang investment, Mama Elena. Ipinakita niya ang litrato ni na Dominic, Mr. Tan, at Trina sa lahat. Nagsimulang umiyak si Trina, pero walang bumibili sa kanyang drama. Trina, sabi ni Camille. Ang boses ay punong-puno ng pait. Ang pinsan kong tinulungan kong makapag-aral, ang pinsan kong pinagkatiwalaan ko. Kasama ninyo si Dominic at si Mr. Tan na kilalang kilala sa mga iligal na gawain. Ito po ba ang sinasabi ninyong pagpapamilya, Mama Elena? Hinarap ni Camille si Dominic. At ito naman, Dominic, ang isa pa nating investment. Pinindot niya ang play button sa maliit na voice recorder.
Umalong-angaw sa silid ang boses ni Dominic. Galit. Puno ng pagbabanta. Minumura siya. Pinagbabantaan. Wala kang kwentang asawa. Kung hindi ka pipirma, wala kang makukuha kahit 5. Gagawin kitang pulubi. Ang silid ay biglang nanahimik. Ang lahat ay nakatitig kay Dominic. Ang mga mata ay puno ng gulat at pagkadismaya. Nanginginig si Dominic. Ay, hindi totoo yan. Editing lang yan. Talaga po ba? Tanong ni Camille. Walang bahid ng emosyon. O baka po ito ang tunay ninyong ugali na matagal ninyong itinago sa lahat? Hinarap niya si Elena. Ang huling tanong ko po, Mama Elena. Bakit niyo kailangan ng guardianship papers para sa lola ko? Dahil ba sa lupa niya sa probinsya na planong tayuan ng resort ng kumpanya ni Mr. Tan? Nanigas si Elena. Ang kanyang muka ay namutla. Ang bibig niya ay nakanganga, pero walang salitang lumabas. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalinaw na sagot. Ang katahimikan sa silid ay tila isang malakas na hiyaw. Ang pagkabigla at galit ay sumiklab. Elena! Dominic! Anong ibig sasabihin nito? Sigaw ng isang kamag-anak ni Elena. Kasinungalingan yan! Sigaw ni Elena. Ngunit ang boses niya ay nanginginig. Ang babaeng yan! Sinisiraan lang kami! Ngunit ang mga ebidensyang inilatag ni Camille ay masyadong matibay. Ang mga bulungan ay naging galit na mga tinig. Ang iba ay tumayo. Lumayo kina Dominic at Elena. Hindi ko akalain, si Dominic, sabi ng Tita Elvie ni Camille habang umiiling. Lumapit ang mga magulang ni Camille sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Anak, pasensya na, sabi ng kanyang ina habang umiiyak. Naniwala kami sa kanila. Patawarin mo kami. Hinawakan ni Camille ang kamay ng kanyang ina. Okay lang po, Ma. Tumingin siya kay Dominic na ngayon ay halos maplanta na sa kanyang kinauupuan. Ang mukha ay namumutla at nanlalaki ang mga mata. Wala na ang kanyang kayabangan. Wala na ang kanyang pagkunwari. Tanging isang lalaking nababalot ng kahihiyan. Tumingin din siya kay Elena na ngayon ay nagtatangkang ipaliwanag ang sarili sa kanyang mga kamag-anak, ngunit walang nakikinig. Ang kanyang reputasyon na matagal niyang iningatan ay gumuho sa isang iglap. Ang hiya ay mas masakit kaysa anumang legal na kaso. Hinanap ni Camille ang mga mata ni Trina na ngayon ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, nakayuko at namumula sa hiya. Walang luha, walang drama. Tanging ang pagsisisi na ngayon ay tunay na. Hindi na nagsalita si Camille, wala nang kailangan pang sabihin. Ang lahat ng katotohanan ay lumabas na. Kinuha niya ang kanyang bag. Mula doon, kinuha niya ang isang maliit na susi. Ang susi ng bahay na yon. Marahan niya itong inilapag sa mesa, sa harap mismo ni Dominic. Ang tunog ng pagbagsak ng susi ay umalingaw-ngaw sa silid na puno ng galit at pagkabigla. Tiningnan niya si Dominic sa huling pagkakataon. Walang galit, walang pagkapuot, tanging isang malalim na pagkaawa. Isang pagkaawa sa isang lalaking nabulag ng kasakiman at kasinungalingan at nawalan ng lahat. Pagkatapos, tumalikod siya. Hindi na siya lumingon. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang muka. Habang lumalabas siya ng bahay, ang sariwang hangin, ang amoy ng kalayaan. Sa likuran niya, naririnig pa rin niya ang ingay ng kaguluhan, ang mga sigawan, ang mga bulungan. Ngunit ngayon, hindi na iyon ang kanyang problema. Naglakad siya palayo sa mansyon sa lahat ng alaala ng kasinungalingan. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang naglalaho ang bigat sa kanyang mga balikat. Ilang linggo makalipas, isang hapon, matatagpuan si Camille sa isang bakanteng lote na may magandang tanawin ng bundok. Ang lupa ay malawak at malinis, puno ng mga sariwang damo at ilang punong mangga. Ibinaba niya ang kanyang bag, kinuha ang kanyang mga architectural plans, ang kanyang sariling blueprint.
Ang bahay na pinangarap niya. Pero this time, iyon ay para sa kanya lamang. Binuksan niya ang plano. Ang mga linya ay malinis at dumaan sa bawat pahina. Sa ibabaw ng plano, doon sa parte ng master bedroom may nakasulat, isang kama para sa isa, isang study area para sa kanyang mga passion, isang garden na puno ng mga halaman na gustong-gusto niya. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti. Ang ngiti ng isang taong malaya. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay marahang sumasayaw sa mga bintana ng kanyang bagong bahay. Malawak at maliwanag, ang bawat sulok ay pinili niya. Ang bawat linya ay dinisenyo niya. Hindi ito ang malaking mansyon na dating tinitirhan niya, ngunit ito ang kanyang tahanan. Isang lugar kung saan nararamdaman niya ang tunay na kapayapaan at kalayaan. Bumaba si Camille sa kanyang sala na may amoy ng kape at sariwang bulaklak. Wala na ang mga takot at pag-aalinlangan. Ang kanyang katawan ay payat pa rin, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Ang mga mata niya ay naglalaman na ngayon ng kislap ng isang taong nakabalik mula sa kadiliman. Ang kanyang buhay ay muling umusbong. Nagtatrabaho na siyang muli bilang isang arkitekto, hindi na para patunayan ang kanyang sarili, kanino man, kundi para sa sarili niyang pagnanasa. Ang kanyang proyekto para sa karinderya ni Aling Nena ay nagtagumpay. Ang munting eatery ay lumaki, naging isang paboritong kainan sa kanilang lugar. Dumating si Aling Nena, may dalang isang kalderong ginataan. Para sa iyong housewarming party, iha, sabi nito. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Camille. Ngayon, ang kanyang pamilya ay hindi na nakabase sa dugo lamang, kundi sa mga pusong nagmamahal at nagmamalasakit. Si Dominic at Elena, ang kanilang pangalan ay naging usap-usapan sa buong bayan. Ang mga kasong isinampas sa kanila dahil sa pagnanakaw at panloloko ay nagpatuloy. Nawala ang kanilang reputasyon, ang kanilang pinakamahalagang yaman. Ang mansyon na dating tinirhan niya ay nabenta na upang mabayaran ang mga utang at abuloy. Ang hiya na dulot ng kanilang mga ginawa ay mas masakit kaysa anumang sentensya ng korte. Ilang buwan na ang nakalipas, isang sulat ang dumating mula kay Trina. Isang sulat na puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Kinuha ni Camille ang sulat mula sa kanyang drawer. Binasa niya ito muli. Ang bawat salita ay nagpapakita ng tunay na pagsisisi. Dahan-dahan niyang inilagay ang sulat pabalik sa sobre. Hindi niya sinagot. Hindi rin niya pinunit. Pinili niya ang kapayapaan. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kalimutan ang nangyari o bigyan sila ng isa pang pagkakataon para saktan siya. Ang kapatawaran ay nangangahulugang palayain ang kanyang sarili mula sa bigat ng galit at puot. Palayain ang kanyang puso upang makapagpatuloy. Sa gabing iyon, matapos magpaalam kay Aling Nena, umupo si Camille sa kanyang berandas. Tinitigan niya ang papalubog na araw. Ang kalangitan ay nagbabago ang kulay mula orange patungong lila. Ang hangin ay sariwa. Ang kalangitan ay malawak. Ang kanyang puso ay tahimik. Doon, sa kanyang sariling tahanan, sa kanyang sariling espasyo, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang bahay. Hindi ito itinayo ng bato at semento lamang. Ito ay itinayo ng lakas ng loob, ng katapatan, at ng pag-ibig sa sarili. Ang kapatawaran ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa kanya. Ang kapayapaan ay ang kanyang gantimpala. At ang aral na natutunan niya ay mananatili. Ang pundasyong pinakamatibay sa buhay ay hindi pera o posisyon. Ito ay ang iyong sariling pagpapahalaga at ang tapang na muling itayo ang iyong mundo kahit anong mangyari.